Let's jump straight to the word of the Lord. It is written in Proverbs. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Who wants wisdom? People die because of lack of knowledge. It doesn't mean that you do not know, it doesn't apply to you. What you do not know is something, ito yung tinatawag nating magiging kakulangan natin sa mga bagay-bagay. Pag may bago kayong gadget, anong una natin ginagawa? Basahin ang manual. Pero yung iba sa atin, tinatapon yung manual. Paano kaya to? Tapos i-YouTube nyo kung paano. Hindi ganon, okay? Mali yun, no? Everything, kung sabaga ang manual ng tao ay ang Biblia. These are the basics. And the Lord says, the beginning of wisdom is the fear in the Lord. When we talk about the fear of the Lord is something we call, ito yung napag-usapan na natin long before time, is respect to God. Respeto sa Panginoon. Hindi natin siya binabastos sa ating mga pananalita. Hindi yung katulad sa Amerika, kapag sinabing Jesus Christ, ginagawa na nilang parang tunog mura, which is, ito yung sa kanila, kaya nga tinatawanan nila yung mga Kristiyano kung bakit ganito, ganyan. But yet, thank God that we live in the Philippines, that whenever we hear the Lord Jesus Christ's name, it is something that impacts us, changes our situation. Amen? Ito po yung kagustuhan ng Panginoon. So if you want wisdom, you need to have a fear of the Lord. Respeto sa Panginoon. Reverential fear ang tawag doon. Kung sabaga sa ating mga, kung ikaw ay may kagalang-galang na magulang, o hindi man ito kagalang-galang, pero sinabit ng Panginoon sa kanyang salita na obey your parents, we respect them. Hindi tayo sumasagot ng pabalang, at kung tayo ay may argument man or something, we also pray for our parents. Amen? Lahat ng mga anak magsabi ng Amen. Kapag wala ka naman magulang at ikaw isang ulilang lubos, kung sino man ang nag-aruga sa iyo, yun yung kailangan mo bigyan ng respeto. Respect starts in the household. If respect was not given to you as a kid, sabihin na natin bastos yung mga magulang mo at yun yung kinalakihan mo. Ngunit kapag narinig mo ang salita ng Panginoon, ito yung kailangan mong sundin. Pastor, hindi mo alam kung ano yung may mga masasamang magulang na katulad namin, kaya hindi mo kami pwedeng sabihan. Hindi ko man maintindihan ang inyong mga nararamdaman, pero ang sinabi kasi ng Panginoon that we should die to ourselves. Whenever we think about the Lord Jesus Christ, He says, surrender your hearts. I-surrender natin ito because every concerns in life, kapag sinundan natin ang Panginoon, it's no longer us that lives, but Christ Jesus. Amen? Kaya nga ang bawat isa sa atin, kailangan natin maintindihan na ang kagustuhan ng Panginoon ay sundan lamang ang kanyang salita because this will be a good thing for all of us. Amen? If you want wisdom, it will bring you to the higher heights of your calling, higher heights of your purpose in this world. Ang pinaka-purpose natin dito sa mundong ito ay to overcome yung fivefold ministry na matagal na natin pinag-aaralan. Kaya nga, kailangan po ng bawat isa sa atin dito ng wisdom. Everyone wants to prosper. When we talk about prosperity, not just prospering in finances. Kasi in this world, ang definition ng success is financially. You could be financially rich but dead in your family. Ibig ko sabihin, mayaman ka nga pero watak-watak naman kayong pamilya. Na yung pinamana ng nanay at tatay niyong lupa ay pinag-aawayan yung magkakapatid. Nagpupunta kayo sa barangay at umakyat pa ng mas mataas. Nasa City Hall na kayo ngayon, nasa hearing na kayo kasi nag-aaway-away kayo sa isang lupa. Nakikita niyo yun? You could be rich, but when your family is not intact, wala din.
Now, what most of us are blessed with? Buo yung family natin. We are happy. Kumakain tayo ng buo. Na hindi tayo magkakahiwalay. Na kahit na yung ulam natin is ganyan lang, at least, sama-sama tayong kumakain, mga mahihirap. Marahil mahirap man tayo dito ngayon sa mundong ito, pero yayaman din tayo balang araw. Kasi ito pong gusto kong maintindihan ng bawat isa. God wants you to become rich. Ulitin ko, God wants you to become rich. Not for your own sake, but for His kingdom's sake. Amen? If God wants you to become rich, Pastor, bakit mahirap ako ngayon? Kasi you have no wisdom about the things of God. If you lack wisdom regarding this matter, God cannot just give you something that you do not know how to handle. Hindi ito bibigay sa iyo ni Lord kasi ang blessing na ibinigay ng hindi sa tamang oras, without the knowledge and wisdom of the Lord, it will cause itong blessing na ito magiging curse sa inyo. Alam niyo ba yun? Kapag ikaw ay pinagpala ng kayamanan, sabihin na nating finances, if you have been blessed, tapos hindi mo alam kung saan mo gagastusin. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng isang example. If you will receive, sabihin na natin, 500,000. Meron na ho ba kayong idea kung saan nyo gagamitin yon? Lahat ng may idea magsasabi ng, how about the others? Bakit humina yung amen? Kasi wala tayong idea saan natin gagalawin. Kasi we need wisdom. Sabihin natin wisdom. Wisdom. And wisdom starts with the fear of the Lord. Respect to God. Pastor, meron naman mga mayayaman na wala naman silang respeto sa Diyos. Katulad nila Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Lagi ko sinasabi sa inyo kasi ito yung mga elites. Alam niyo kung bakit? But if you will track down these people's identity, part sila ng mga secret society na kung saan they were permitted to become rich. No matter how much you struggle in life, you could never be them. Because you are the sons and daughters of God. And everyone, ang bawat pinakamayayaman at elite dito sa mundong ito ay nagkaroon sila ng permisyo para sila ay yumaman. Pero tandaan nyo, lahat ng kayamanan na nanggagaling dito sa mundo may kapalit. Alam nyo ho ba yun? May kapalit. Lahat ng kayamanan. Tingnan nyo na lang yung mga sikat na tao ngayon. Sabihin na natin sa Hollywood. Madami mga sumikat na kung saan yumaman nga sila but eventually merong time ng paniningil. They die early. Namatay sila na maaga. May mga nag-suicide daw kuno. Hindi natin alam kung suicide ba o pinatay sila or whatever. Kasi hindi na sila useful sa mga elites. May mga ganun bagay. Pero kapag ikaw ay blessed ng Panginoon, you will be blessed without sorrow. Because when God blesses us, He adds no sorrow to it. So, do you want wisdom? Do you want to be rich? Rich for the sake of the kingdom of God. Rich for His purpose. I'm not just talking about financially rich, but in every aspect of your life. It will start with you. Sabihin na natin, Pastor, broken family kami. Hiwalay ang nanay ko at tatay ko. It doesn't matter. When you start your own family, you will be blessed. Okay, I want you to understand, it will start with you. It will start with you. When you fear God, respect Him, know His ways, and eventually you will find yourself successful in every aspect of life. Your social status, your family, your finances, your health, your thinking, and the way you deal with people. You find favor in the sight of many because God finds favor in you. Remember, God favors you first before you will receive favor from men. Tama? Yan. Kailangan po nating ilagay yan sa ating puso. Nakasulat po sa James chapter 3 verse start tayo sa verse 13.
Who among you is wise and intelligent? Let him, by his good conduct, show his good deeds with gentleness and humility of true wisdom. Who among you is wise and intelligent? Let him, by his good conduct, show good deeds with gentleness, humility of true wisdom. Ang sino man ang matalino, sabi niya dito, kailangan mong ipakita sa mga taong nakapaligid sa iyo yung tinatawag nating gentleness and humility. It doesn't mean you are good of something, itataas mo yung sarili mong bangko na ang galing ko. Diba? May mga ganun eh. May mga ganun na, hindi nyo ba nakikita ito? Akong gumawa niyan. Let the people see how good you are. Huwag niyong itataas yung sarili niyong bangko kasi medyo nakakayayot. Ang sasabihin mo na, ang ganda ng boses ko? Ang ganda ng boses ko, no? Hintayin mong sila ang magsabi na maganda ang boses mo, na magaling kang kumanta. Okay? Kasi ang hindi yan hindi mainam yung ganong pag-uugali. Though most of us naman ng mga Pilipino hindi naman tayo ganon. Pero ang pangit po kasi sa atin pag sinabi sa atin, ang ganda mo ngayon, no? Hindi. Ang gwapo mo ngayon, hindi naman. False humility. When you receive some praises from the people, sabihin mo sa kanila, thank you. To God be the glory. Parang bumabata ngayon, parang hindi ka tumatanda. Ano yung sikreto mo? Si Jesus. To God be the glory. Always like that. No? Ganun kasi yung giving back to the Lord because He gave it first to us. Amen? So ipakita natin yung good deeds with gentleness and humility of true wisdom. Makinig po tayo. Verse 14, but if you have bitter jealousy and selfish ambition. Ulitin ko if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not be arrogant, and as a result, be in defiance of the truth. And as a result, you will be in defiance of the truth if you become too arrogant because you know something. Wag na wag tayo makikipag-argue sa mga taong, alam niyo yung it's not worth it to argue. Kapag sinabi ng iba na, anong kulay nito? Anong kulay nito? Ano na? Peach daw. Peach. Hindi, puti ito. Sasabihin na, peach yan. Peach nga eh. Diba? Minsan mapapaganon tayo kasi gusto mong, nakikita mo na nga, bulag ka ba? Colorblind ka ba? Ayan. Ano lang yan, a simple illustration. Now, we do not argue with yung mga inconsiderate people. We do not argue with people na yung ipipilit nila yung gusto nila. Mas mainam na yung iwasan mo na sila. Pastor, paano sila matututo? You're not a teacher. Wag mo na silang turuan. Kasi mahirap din turuan yung mga ayaw paturo. Diba? Hindi tayo makikipag-argue sa mga taong ganyan. That's why when the Lord Jesus says, or in the book of James says, if you have bitter jealousy, selfish ambition in your hearts, do not be arrogant, and as a result, defiance of the truth. Okay, look at this, no? Because this superficial wisdom that is not that which comes from above, but earthly, secular, natural, unspiritual, even demonic. Ulitin ko yun Ang wisdom that comes from the world na ipinipilit mo na ito yung tama. Ito yung tama. Though may mga times that we have to be very careful. Kaya nga, sa mga bagay na ganito, sabihin na natin sa labas, okay lang, makikipag-argue sa inyo ang isang Muslim na ito yung tama. Makikipag-argue sa inyo ang isang Buddhist na ito yung tama. Huwag na kayo mag-stay at umalis na kayo kasi at the end of the day, hindi sila patatalo. Kasi yun yung gustong-gusto nila, yung mga arguments na gano'n. It will just start conflict. Pero,
Pag nasa loob ng simbahan, tapos ipipilit nila yung gusto nila. Halimbawa, isa dyan sa congregation natin, habang nagsasalita si pastor, sasabihin niya, mali yan, sabi sa Quran, ganito. Pwede tayong tumawag ng pulis. Okay? Alam niyo bang bawal yun? Pwede tayong tumawag ng pulis. At the same way, ganun din ang magiging trato nila sa atin if we ever come to their worship place. And we do not argue. We do not argue with such people. Hindi tayo nakikipagdebate kasi walang patutunguhan yon. Mas mainam na pa na ikaw na lang ang mag-aral. Kasi po, ang nangyayari kasi dito ngayon, madami ako nakikita na nagiging vloggers na mga Muslim, na mga Christians, na mga different and they start arguing in front of the camera. Which is, nagiging cause lang ng confusion sa iba. Ang mahirap kasi sa mga ito, they just read the Bible as is. When you read the Bible without accepting the Lord Jesus Christ, without the revelation of the Holy Spirit, you will not understand it. Kaya ang ginagawa nila, nag-handpick sila ng mga verses na kung saan it complies to what they want. No, it complies to what they want to, kung paano sila mananalo sa argument. Ginagamit nila ito. Kaya nga merong isang Kristiyano, sabi sa kanya ng isang Muslim, mas alam ko yung Bible kasi sa'yo, sabi niya. Marahil alam mo nga yung Bible kaysa sa akin, pero iba yung pagkakaalam sa may revelasyon sa Panginoon. If you have a revelation from the Lord, it's different. That's why whenever we read the Bible in many translations, kapag may revelation ka from the Lord, it impacts you. It impacts your life. Okay? Reading the Bible is fear of the Lord, reverential fear, and reading the Bible will cause you to have wisdom. Wisdom that will help you in all aspects of your life. Amen? Sabi niya sa verse 15, James chapter 3 verse 15, this is superficial wisdom, wisdom that comes from the world. This is superficial wisdom, is not that which comes from above, but earthly, secular, natural, unspiritual, even demonic. For where, look at this, for where jealousy and selfish ambition exists, there is, number 1, disorder. Number 2, unrest. 3, rebellion. 4, every evil thing. 5, morally degrading practice. Dami, no? Imagine niyo to, no? Nang dahil sa lack of wisdom, nang dahil sa, sabihin na natin itong sinabi niyang, because jealousy and selfish ambition will begin when you are out of the fear of God. Jealousy and selfish ambition begins when you are out of the presence of God. And when you're out of the presence of God, ano mangyayari niyan? Dito na lalabas yung disorder sa mga bagay-bagay. Disorder, alam niyo yung unrest, yung parang hindi mapakali, yung parang ang daming iniisip. Tapos lahat ng bagay, alam niyo, ito yan, parang isang example ng unrest is, ang isang tao, makikita mo kung paano tumatakbo ang isang utak niya kapag pumasok ka sa loob ng kwarto niya, disorganized. Alam niyo yan? Baka mamaya maglilinis na ako, baka may makita na ang kwarto ko. Okay, look at this. When you wake up, hinahayaan nyo lang ba yung higaan yung okay lang yung pastor kasi higa rin naman mamaya, magugulo din yan. Pwede ko rin sabihin sa inyo, huwag ka na rin mag-toothbrush. Babaho rin naman yung hininga mo mamaya, huwag ka na mag-toothbrush. Di ba? Same thing. Because ang ano kasi dito is, tinatawag natin dito is yung discipline. Ito yung discipline sa ating buhay. Because how
magiging unrestful ka sa mga bagay-bagay kapag disorganized ang mga kasalukuyang meron ka. Ang kadalasan nirereklamo ng mga mahihirap, sana nakatira kami sa maganda at malaking bahay. Pero pag pumasok ka sa bahay nila, ang gulo-gulo. Paano ka bibigyan ng Diyos ng magandang bahay kung yung maliit mong bahay hindi mo malinisan? Tama? Kaya kapag may maliit kang bahay, panggandahin mo. Pastor, kasi tumutulo yung gawan mo ng paraan. Pastor, mainit. Wala kaming kisame. Gastusan mo. You have to invest on things such as. Kasi this is what we call balancing pa rin in everything that we do. Unrest. If there is jealousy, selfish ambition, there is disorder, unrest, rebellion. Kaya maganda sa church natin, alam nating organized tayo. Kasi before, madaming rebellion. Pinag-uusapan long before time na, hindi pa ako pastor nun, sila mama daw. Sinichismis sila mama, si Pastor Jan, chismis ng ganito, etc., etc. Imbis na lang ipag-pray, alam mo yun. Makinig po kayo mabuti. Huwag tayo maging condemning. Halimbawa, nakita nyo si Pastor Mac, ang kamali. Huwag tayo maging condemning. Hindi ko gina-justify yung sarili ko. Because I look at each and every one of us the same. We will fall. That's inevitable. Hindi maiiwasan yon. We will fall because we live in this earth. At kapag nagkamali tayo, there's always forgiveness. There's always forgiveness. Kapag nagkamali kayo, bumalik kayo dito, yes, we will welcome you back. Ito yung ka-worst, no? Halimbawa, piling babae, nagpa-transition. Okay? Yung mga naririnig natin ngayon, nagpa-transition. Tapos na-born again ulit, bumalik dito. Will we welcome them? Of course. We will. But this time, we will really implant the word of the Lord in their hearts constantly para ma-change sila into the likeness of the Lord. Kasi ito yung ating trabaho bilang isang pastor, bilang isang Kristiyano. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayo masyadong maging seloso o selosa. Huwag nating i-practice yun. Alam niyo yung mga katuruan ng mundo na sinasabi nila na hindi mo ako mahal kasi hindi ka nagsiselos. Okay, makinig kayo mabuti. Hindi, yan? That is the teaching of the world. But the Bible teaches us where this jealousy is, ang sinasabi dito sa salita ng Panginoon, magkakaroon ng disorder, unrest, rebellion, every evil thing, and morally degrading practice. Where there is jealousy. Kaya wag nating ipapractice itong jealousy na ito. Wag din tayo magkaroon ng selfish ambition. Remember, kapag nangangarap tayo, hindi lang pang sa ating sarili. Yes, loving yourself is good. But loving your neighbor in the same way you're loving yourself is the same. But praying for those who are around you also is the same. Kaya nga we must not practice selfish ambition. Alam niyo sa aming mga magkakapatid, noong nagtatrabaho pa si Mama Dang sa si Pastor Jan, constant. So, ang nasa bahay lang si Lola ko, si Mami. And you know, noong namatay si Mami, siyempre, ang tawag ba doon yung kapag magsasalita sa basta nakalimutan ko basta when each of one of us kami magkakapatid tumayo and we all claim that we are the favorite. Kasi akala namin kami yung favorite. Kasi ganun si Mami mag-take care. Ito yung consistent. Ito kasi nakita ko sa lola ko. She is very consistent in everything. Maalala ko, kumatok si Mami sa kwarto. Pagkakatok niya, Mac, sabi niya,
andun na yung niluto ko sa'yo, yung ampalaya sa kaitlog. Sabi, kain ka na, almusal ka. Tapos narinig ko si Pong, Mami, ba't si Mac lang? Asa yun sa akin? Andun din yun sa'yo, yung itlog sa kakamatis. Nakita niyo yan? Kasi ito yung favorite naming almusal. And she prepares both at the same level. Kaya parents, do not practice favoritism inside the house. Alam ko po, iba yung naranasan ni Mama Dang as Mommy is getting older. She realized things at na-apply niya sa aming mga apo niya. Pero during the time kasi ng kabataan ni Mama, mas favorite niya yung dalawang lalaki. Na hindi naman nagselos si Mama Dang kasi si Mama Dang walang insecurity sa balat yan. No? But eventually, alam niyo yun, na-realize to ni Mami as she grows old. And na-apply sa amin, and then eventually, we grew up this way. And I want to tell you, each one sa mga parents po natin, wag po tayo mag-practice ng favoritism. Alam ko may favorite kayo. Okay? That's normal. Meron talaga kasi si Lord din kapag sumusunod ka, siyempre yung masunurin, yun yung favorite mo, di ba? Ang bait naman ng batang to, lumabas pa sa akin talaga ito. Ito ba talaga yung anak ko? Kasi pasaway ako nung kabataan ko. Pero ito napakabait. Kaya gustong gusto ko. Pero wag mo naman ipakita dun sa mga sawail na yun yung pinaka-favorite mo. Tingnan nyo yung nangyari kay Joseph. Na to the point that yung siblings niya is napakaseloso. Naging masyadong seloso to the point na gusto nilang patayin si Joseph. Joseph's story. Okay? Joseph sa Bible. Okay. So, when you practice as such, jealousy will arise. And when you become too jealous of everything, too jealous of the things that you do not have, too jealous of your siblings, of your friends, if you practice such, it will start in you, and everything that surrounds you, makinig ha, everything that surrounds you will become disordered. You will have unrest. Eventually, magre-rebelde ka. Tingnan niyo yung mga masyadong seloso na anak. Sila yung unang nagre-rebelde. Tama? Re-rebelde. Ano kaya nang kinare-rebelde nila? Hindi natin maintindihan. You see? May mga ganito. And of course, every evil thing will start to happen to you. And of course, your actions will be a degrading practice, morally degrading practice. For example, dahil gusto mo magrebelde, meron kami naging estudyanteng ganun. Iniwan yata siya ng magulang niya, then naging pasaway siya. Para nagpapapansin sa magulang. Sinasabi niya na, okay lang para pag nakita nila yung buhay ko na ganitong sira-sira, sila may kasalanan. Naisip ko, sino naman yung kawawa? Alam mo yun? Okay, the best revenge that you can do if ever you have experienced something like that, be successful in life. Magkaroon ka ng complete na family, meron kang maayos na trabaho, yumaman ka financially, wala kang sakit, yun yung ipakita mo. Inabandon na ka Diba? And of course, siyempre mag-release ka rin ng forgiveness. Because bitterness, ito ngayon sinabi kanina, yung bitterness, sa binasa natin kanina, it will start this such disasters in life. Kaya don't be bitter. Kapag ikaw ay may argument sa inyong kapatid, kakilala, or anyone, forgive them. Huwag mong hayaan na bumaba ang araw at matutulog ka na may galit ka pa rin sa puso. Delikado yun. Alam niyo ba yun? Kailangan mo mag-release ng kapatawaran. Pastor, ganun lang ba kadali yun? Hindi. Pero that's what the Lord wants us to practice. Because where there is bitterness, there will be arrogance, selfish ambition. Where there is jealousy, dito na mangyayari yung mga bagay-bagay na sinambit natin kanina, the disorder, unrest, rebellion, evil thing, morally degrading practice.
Be careful, people of God. Be careful. So, alam ba natin ito? Kaya nga sabi ni Lord, read the Bible, gain wisdom. When you know His Word, sabi ni David, my son, sa Proverbs rather, my son, give attention to my word. Incline your ears to my saying, for they are life for those who find them, and health to all their flesh. Give attention to the Word of God. Now, we don't know about this thing. So, ano yung tinuturo sa atin ng mundo? Okay lang na magselos. Kasi normal yan sa mag-asawa. No. Pastor, hindi ba ganun? Minsan nagsiselos tayo. Kapag may pagseselosan ka naman talaga, syempre merong ang tawag mo dito, visible. Halimbawa, nakikipaglandian na yung asawa mo sa harap mo. Ano na yun? Harap-harapan na yun, di ba? But you see, kailangan hindi natin ito i-practice. Na kapag nag-start ka na magselos, ang pinaka-best best na pag-respond sa mga taong mahilig magpaselos, huwag ka magselos. Alam niyo ba yan? Kasi maasar sila. Ba't di nagsiselos to? Siguro meron ka din, no? Ayan. Kahit na wala naman. Alam niyo yung mga seloso kasi, mga selosong yan, sila yung gawa kasi nila yan. Kaya kapag wala namang ginagawa yung asawa nila, tapos nagselos sila, gawa mo kasi. Remember, you could only have peace, confidence in the Lord if you stay with His Word. Remember, remove this jealousy and selfish ambition na practice so that there will be no evil befall you. Pag sinabi kasi nating selfish ambition, yung hindi mo iniisip yung kapakanan ng iba. Niisip mo lang yung pangsarili mo na okay lang. May kakilala akong ganun eh. Yung wala siyang pakialam sa'yo, basta okay siya. Alam mo yun? Sabi, pahit ng ugali nito. Pahit ng ugali. Talagang, alam niyo, ilalaglag ka niya para itaas yung sarili niyang bangko. Diba? Nakamit na kayo ng ganon sa mga nagtatrabaho? Yung naghahabulan kayo sa posisyon, no? Kunyari, kaibigan ka niya. Pero kapag nagsusumbungan na, ilalaglag ka niya. May nakaranas na ng ganon? Di ba bad trip? O nga, pastor gusto kong sakalin. Pero wag mo silang sasakalin. Sabi ni Lord, vengeance is mine. Give room for the vengeance of the Lord na ma-establish. Hindi kayo yung mismo gaganti. Amen po? O, tingnan natin. Malalaman ba natin yung mga bagay na ito kapag hindi natin nabasa ang Biblia? Hindi. Kasi ang katuruan ng mundo ay mali. At kadalasan yun yung ating binibigyang pansin. Verse 17. But the wisdom from above is first pure and spiritually undefiled. Ito to. Then peace, loving, courteous, considerate, gentle, reasonable, good fruits. Yan ang tinatawag nating wisdom from the Lord. And fear of the Lord, respect to God. When you respect the Lord in every action that you do, you will gain wisdom. Because the Spirit of wisdom will fall upon you. Spirit of God will fall upon you. Ito considering, kasi considering na Kristiyano ka na, tinanggap mo na si Jesus, may banal na spirito ka na sa iyo. Ngayon, kapag sinabi nating wisdom, ang pagrespeto kasi sa Panginoon, yung meron tayong oras para sa Kanya. Katulad nito, nagsisimba kayo. That is a respect to the Lord. Because you are following His Word, na tinatawag natin na nire-respeto mo yung commandments ng Panginoon that do not lose the fellowship with the brethren. Ito yung ginagawa natin, isang
reverence ito sa Panginoon? Sino ho nagpe-pray sa inyo? Okay, ulitin ko. Sino nagpe-pray sa atin? Magsabi ng? Okay. Tuwing kailan kayo nagpe-pray? Kapag may kailangan, pastor, kapag walang pera. Ganun lang ba? No. We pray every day. We thank God for everything. Even for the bad things that happens to us. Bakit pati bad things, pastor? Bakit ganon? Because it is an opportunity for us to overcome. Hindi ito sa magiging positive thinker lang. Pero ito yung gustong gawin, practice ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Gawin natin. Gawin natin ang mga bagay nito. Kaya kapag may mga masama nangyari sa inyo, ang sasabihin natin, blessed be the name of the Lord. Thank the Lord. Gayahin natin si Job. Nawala na nga sa kanya, nagkasakit pa siya. Iniwan pa siya ng asawa niya. Sabi niya, blessed be the name of the Lord. Let us not sin when disasters or problem comes in our face. Nagkaroon tayo ng mga madami problema. Halimbawa, may sakit sa inyo. May mga sakit sa inyo. May mga nararamdaman. May mga problema. Just thank the Lord. Lord, thank you for this problem kasi I have a chance to prove your power in this situation. Amen? Kapag wala kang pera, may utang ka na hindi mo na mabayaran, hindi mo alam ang gagawin mo, sinong lalapitan mo? Si Lord. Sasabihin mo sa Kanya, Lord, thank you for this problem kasi may chance akong makita on how you will provide. Amen? Kapag may sakit tayo, Lord, thank you, may sakit ako. Dahil alam ko, Panginoon, you will show me the power of your healing. Amen? Kaya ito yung pinaka magandang maranasan eh. And visible na visible sa mga ibang nangyari sa atin. Katulad ni Sister Bashal, na makikita niyo siya dito, talaga naglalakad siya dati, may taga-akay kasi hindi nga niya makita yung daan. Pero ngayon, soloista na nga, sabi ni Roderick iniiwan pa siya sa pag naglalakad, di ba? Pero alam niyo po yung feeling na gano'n na nakaranas ka ng so much distress kasi hindi ka makakita. Di ba, Sister Bashan, bad trip yun? Iihi ka lang, kakain ka lang, kailangan mo ng tulog. Pero ngayon, nung makaranas ka ng nakakita ka na, parang maalala mo palagi, thank you, Lord. Kaya ko nang gawing mag-isa. And that's how God develops us. Amen? We thank God in everything. Amen po ba? Kaya isipin nyo ngayon yung problema ninyo. Yang problema na yan. Just thank the Lord. Lord, thank you. Lord, thank you. Ang dami kong naisip bigla. Baka umiyak ako dito dahil sa sobrang dami. Okay. Lord, thank you. Dahil mabait ka. And you will give me an opportunity to see your power to be established. The wisdom from above is first pure, morally and spiritually undefiled, peace and loving, cautious, considerate, gentle, reasonable, and willing to listen, full of compassion and good fruits. It is unwavering, without self-righteous hypocrisy or self-serving guile. The seed whose fruit is righteous, spiritually maturity, is sown in peace by those who make peace by actively encouraging goodwill between individuals. The wisdom of God helps us to do the things that we need to do in life. God will teach us. Tuturuan tayo ng Panginoon paano umakyat. Lahat ng empleyado dito nga magtaas ng kamay. Gusto nyo bang ma-promote? Oo, Pastor. Gain wisdom. Gain wisdom from the Lord. Bibigyan ko kayong konting wisdom. Don't work hard for your company. Work hard for yourself. Don't work hard for other people, but work hard for the Lord. Because when you continue to work hard
develop yourself, tataas yung value mo. Pag tumaas yung value mo, madaming mag-hire sa iyo na hindi mo na kailangan mag-apply. Kailangan mo lang ay ipakita mo yung skill mo. Meron kaming kaibigan, si Jason. Si Jason Nabong, okay. Drummer ng Clarkville dati, kasama po namin. Si Jason kasi, sabi ko sa kanya, Jason, develop mo yung sarili mo na kung saan yung makikita ng boss mo na wala na siyang makikitang katulad mo. Paano yun, Kuya Mac? Sabi niya, develop mo yung sarili mo. Ibigyan kita isang example. Sabi niya, kasi sa trabaho, ilan lang yung mga taong nag-aayos sa mga gamit ng kanilang mga boss. Kasi hindi naman sa kanila, ba't nila ayusin? Diba? Maling ugali kasi ng mga Pilipino yan. Hindi ganun na nga nangyari. Ngayon si Jason kasi, he's working on sa sound technician. Sa mga ganitong bagay na ganyan. Instruments and everything. Then, nakita ng boss niya na inaayos niya, nililinis niya, tinatabi niya. I mean, ngayon, ang sumunod, inuutosan sila ng boss na bumili ka ng pang-upgrade natin. Siya na inuutosan. Ngayon yung mga luma, boss, saan natin lalagay itong lumang ito? Pwede pa nating ibenta. Sabi naman ng boss, sige, ibenta mo. Tapos, idagdag natin sa mga bagong gamit. Ngayon, nung nag-pandemic yata, aalis na yata siya, kinukuha siya ulit kasi ayaw nilang maglagay ng iba. Kasi siya lang yung maayos magtrabaho sa part na yon. Ngayon, sabi ni Jason sa akin, Kuya Mac, ganun nga. Good, sabi ko. Ngayon, hingi ka ng raise. Hingi ka ng raise. Ang gawin mo, mag-apply ka sa iba. Pagkatapos, kapag nakuha ka sa iba, ipakita mo sa boss mo, mas mataas yung offer nila sa akin sa kabila. Kapag tataasan mo sa akin, hindi ako lilipat sa kabila. Ganun. Ito yung mga walang contract. Increase your value. Work hard on yourself. That's why, gain wisdom. Nobody knows this. Kasi kapag empleyado ka, ang ginagawa ng normal na empleyado, halimbawa, driver ka ng isang family. Yung minamaneho mo, hindi mo man linisan. Alam mo yon? Hindi mo man linisan. Meron akong na-experience na gano'n Nung nagtuturo pa ako sa Manila, may sumusundo sa akin sa school going to their house. And then, sa Forbes Park, grabe, lalaki ng bahay doon. Anyway, nung napansin kong iba na yung sumundo sa akin, nasan na si Kuya ganito? Sabi, sinisante, boss. Bakit? Hindi niya kasi inaayos yung sasakyan Kaya nga napansin ko ngayon, malinis na. Wala nang mga chips sa paligid Alam niyo yon, nakikita niyo po yon. When you develop yourself, kasi may respect ka na ngayon If you have respect, may respeto ka sa Diyos, magkakaroon ka din ng respeto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kapag walang respeto sa Diyos, wala kang pakialam. Diba? Kadalasan gusto kasi ng mga tao ngayon, konting trabaho, malaking sweldo. Hindi mangyayari yun. Nag-i-imagine ka. That is the most delusional thing you could think of. But what you need to understand is you need to develop wisdom. Kakailanganin natin yan kasi end times na. Alam niyo ba yan? Mabigla tayo napunta sa end times. Kasi kakailanganin natin to if we will not have this kind of wisdom that comes from the Lord, walang mangyayari sa atin, kundi tatakbo lang tayo. Ngayon, kasi ito yung mangyayari niyan. Let me just show you, Darating ang araw na hindi ka na makakabili, hindi ka makakapagbenta, kasi wala kang marka. Anong gagawin mo ngayon? Now, God will give you wisdom in those times. But as of now, continue to seek the Lord and His righteousness. And everything that you'll need will be given unto you. Continue to seek His face. Find Him earnestly kasi ito yung gusto ng Panginoon. It's for us to gain wisdom from the Lord.
at matutunan natin yung mga bagay-bagay na kailangan natin sa buhay. Because this wisdom will help us develop ourselves in everything. In how we deal with our spouse, siblings, yung mga kamag-anak ninyo, friends, families, and everyone that surrounds you in the ministry, in your workplace. Kung saan man kayo tinawag ng Panginoon, magagamit nyo itong wisdom na to. Kasi, a wisdom that comes from above is morally and spiritual undefiled, peace and loving. Okay, peace and loving. Courteous, considerate, gentle, reasonable, willing to listen. Nakikita na kayo mga taong magaling na ayaw makinig? Ang tawag sa kanila ng Bible, fools. In other words, stupid. Sa Tagalog, bobo. Pangit man pakinggan, bobo talaga. Kasi hindi marunong makinig. Sorry sa word pero that's how it is. It is really dumb. Yung mga taong ayaw magpaturo. Hindi, alam ko na yan. Maalala ko nung buhay pa yung mga uncle ko. The Lord really convicted me. Tell this to them. For the last time. Yun yung word ni Lord. Kel, kasi nakasulat sa alam ko na yan. Hindi ka pa pinapanganak. Nabasa ko na yan. Ganun na ako na. Pam! Taas kamay. Kasi wala ka naman sasabi. Yung mga ayaw magpa-correct. And one thing I appreciate sa isa sa mga kaibigan ko, si James, taga Singapore. Yung tatay niya, tawag ko sa kanya tatay kasi he's really like a real father. Kaya sabi niya, ako yung tatay mo sa Singapore. Sige tatay kita ako. Alam mo, ang gusto ko dito sa taong to, he gives advice to his children. But he also takes advice from his children. Sinasabi niya, halimbawa, kasi musician din okay ba yung boses ko dun sa Hindi tayo mali, medyo nag-flat ka doon sa ganitong ganyan. Mali yung tono mo sa ganyan. Ganun ba? Ayusin ko next time. Ayusin ko next time. Pero usually kasi yung mga tatay, huwag mo akong turuan. Mas alam ko yan sa'yo. Fathers, mothers, your children will one day grow old. It doesn't mean that they have greater wisdom than you, but they see things that you do not see. Vice versa ito hindi lang sa children. Kaya nga, magbigayan tayo ng advice. Kasi we grow old, especially nowadays. When the technology arises, hindi tayo pwedeng magdulong-dulungan. Diba? Hindi pwede sabihin na, alam ko yan. We take advice. I'm not saying, kasi ang pag-receive naman ng advice as a parent, knowing na kung magaling talaga yung anak niyo, okay? Hindi yung alam niyo lang ganun siya tapos magte-take ka pa ng advice sa kanya. Hindi ganun. Kilala niyo yung mga anak niyo, tama? Nagmana yun sa inyo. Tandaan niyo, kung magaling ka, gagaling din ang anak mo. And you should be proud of your children kapag mas gumaling sila kaysa sa inyo. A great leader, even as a leader inside the household, ang pinaka-purpose ng isang leader is to tanggalin yung sarili niya sa pagiging leader. Paano yun, Pastor? Bigyan ko isang example. Ang totoong leader, ang tawag mo i-retire niya yung sarili niya kung saan siya nakaposisyon. Kasi nung una pa dito sa ministry na to, akin lahat. Ako yung tumutugtog, ako yung nagsisong lead. Pagod na pagod ako, tapos magpipreach pa ako. That was before.
Sabi ni Lord sa akin, mag-train ka. Train naman ako. May mga trainin ako na una, pero nawala. Then sabi ko kay Lord, Lord, I give up. Send me someone. And then the Lord brought, itong mga to. Si Aaron. Sabi ni Lord sa akin, i-train mo ito. Lord, problema ko si Aaron, medyo wala siya sa tono ka ako. Ito yung una, that was before. No? Pero ngayon nasa tono, siya yung pinakamagaling sa kanila. No? Si Aaron. Amen. Praise the Lord. Okay. Ngayon, sabi ni Lord sa akin, hindi ka magsisisi pag trainin mo ito. Okay. Nakikita niyo yun? You retire yourself from the position. That is a job of a great leader, rather. Is to retire yourself. Kaya nga, when si Mama Dang, bago siya umalis sa Clarkview, kung saan nagpapastor po si Pastora Sharon sa si Pastor Bong, lahat ng mga iniwan niya, leader na. Kaya nakapagtayo siya ng boom, bago. Nakikita niyo yun? That's how we do things. Even inside the house. As simple inside the house. Because we are teachable. Hindi tayo yung dunong-dunungan. Alam ko na yan. Mas mamaya i-google mo. Alam ko na yan. O mas malupit pa, i-chat GPT mo. Yung mga nakakaalam na. Alam ko na yan. Hindi mo alam. Take the advice. Ano ba yung magiging mawawala kapag sinabi, okay, try natin yan. Diba? Parents, hindi po kayo, it's concern lang po yung mga anak po sa inyo. Ang mga anak, kapag yung parents nyo naman tumanggap ng advice, wag naman kayong, mali yan, wag ka namang, ikaw na yung boss, hindi ganon. Hindi ganon. Not that way. Meron pa rin yung respect. Amen po. That's why today, this is what the Lord wants us to know. Because in time, everyone and each one of us na ginawa natin good or bad, we will be judged in accordance to what we have done. Be very careful in this life because this is what the Lord wants us to do. Remember, stop being bitter. Stop jealousy. Stop selfish ambitions. But start having reverence to the Lord. So you will have good wisdom. Spiritually undefiled kind of wisdom that will bless you in everything that you will do in life. Amen? So kapag gusto nyo po ng wisdom, magsimula po tayong respetuhin ang Panginoon. Amen po ba? Let's all stand in the presence of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. When we move from this point, now that we have heard the truth about the wisdom that comes from God, ayusin na po natin. Huwag natin i-practice kung ano yung sinasuggest ng mundo. Pastor, so bawal na kami magselos? Yes. Bawal. Pastor, hindi namin mapigilan. Okay, makinig kayo mabuti. Bagamat hindi mo mapigilan, pinsan nagsiselos ka talaga. Ang gawin mo, tuwing nakaramdam ka ng, alam niyo po yung pihit sa talaga sa puso, parang nagsiselos ka talaga eh. Hindi mo mapigilan. Start to kneel down and pray. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, I cast this burden upon you. Ayoko tong pakiramdam na to. At sinabi mo, dapat hindi kami magselos. Amen? If you feel bitter, galit, unforgiveness, do the same. Give those to the Lord. And right now, we could even do it right now. If you have bitterness, jealousy, unforgiveness sa inyong mga puso, ngayon, ang gawin po natin, ipikit po natin ating mga mata at sabihin natin sa Panginoon, Lord, lahat ng ito, ibinibigay ko sa iyo. Lahat ng pagsiselos na aking nararamdaman, lahat ng bitterness, unforgiveness, O Lord God,
Lahat ng itong mga ito, Lord God, I don't want it, but I want your wisdom, O God. I want your power, O Father. So help me, O Lord God, to overcome, that as I continue my faith in you, O Lord, help me, Lord, to gain wisdom. Help me to respect you, O God. Okay, I'm hearing the word God is telling us right now is start by respecting everyone that surrounds you. The Lord says, start by respecting everyone that surrounds you. Kung sa palagay mo mas mababa ang kanilang sitwasyon, mas mababa ang kanilang buhay o pagkatao, tanggalin mo yan sa pag-iisip mo, sabi ng Panginoon, but respect them as if they were equal of you. Bless them and pray for them also. Yes, O God. We thank you, O Lord. Today, O God, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, sa aming mga natutunan. Pagpalain niyo po kami at naway, Panginoon, lahat ng inyong kalooban at mapangyari sa buhay ng bawat isa. And again, O God, we give you back all the glory and praises and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.